Hello guys! Madali lang bang alagaan ang mga bata dito sa Hong Kong? Paano mo masasabing madali lang or mahirap mag-alaga ng mga bata dito? At pagdating sa responsibilities, ano yung mga binibigay ng amo natin na responsibilidad pagdating sa alaga natin? At pwede ba nating disiplinahin ang mga alaga natin dito sa Hong Kong? Tutok lang guys at pag-uusapan natin yan today, kaya please keep on watching. Doon muna tayo sa kung paano natin malalaman kung mahirap bang alagaan ang mga bata dito sa Hong Kong or madali. Nakasalalay yan guys sa parents ng mga alaga natin, kasi may mga amo na hindi maselan, may mga amo na maselan, may mga amo na katamtaman lang, may mga amo na super selan. So, nakadepende talaga yan guys ang pag-aalaga ng bata dito sa magiging amo natin. Kung paano nila alagaan yung anak nila, ganun din tayong mga helper. At depende din guys sa bilang ng alaga mo. Kung isa lang ang alaga mo at yung amo mo is maselan, medyo okay pa. Pero pag dalawa, lalo na tatlo, medyo mahirap talaga guys, as in. Kahit na hindi maselan yung amo mo, basta tatlo yung alaga mo, mahirap pa rin. So, nasubukan ko na dito guys, yung pag-aalaga ng, yung una kong amo, ano yon, hindi maselan. Yung anak nila noon, hindi masyadong mahirap alagaan. Kasi, simple lang sila. Yes! Yung pangalawang amo ko naman guys, hindi naman maselan, pero yung mga alaga ko kasi noon maliliit pa. So, sunod-sunod yun, tatlo. So, mabuti na lang, talaga yung amo ko hindi talaga maarte pagdating sa mga anak niya. So, na-manage ko yun, yung tatlong batang yun. Pero aminin ko, dito talaga ako nahirapan. Yung alaga ko naman ngayon, siguro dahil nag-iisang anak, may pagkamaselan yung amo ko ngayon pagdating sa anak nila. Lalo na ngayon parating nagkakasakit. Alam nyo, minsan pagdating sa mga alaga dito, may mararamdaman tayo. Pagdating yung kung may nararamdaman yung alaga natin, lalo na yung may sakit, parang yung iniisip ko minsan kasi pag nagkasakit yung alaga ko, ano ba, ako ba yung may nagkulang or ano? Kasi parang nakokonsensya ako, pero inaalagaan ko namang mabuti yung alaga ko guys. Sabi naman ng amo ko, nakukuha niya yan sa labas kasi nga nag-aaral na yung bata. So, gusto ko lang ma-feel na hindi ako ang isisisihin ng ganun. So, tinanong ko kung anong problema sa alaga ko. Itanong sa doktor kasi parating ko pa-check up. Itanong kung anong problema, kung sa bahay ba or sa labas. Kasi pag sinabing sa bahay, ako ang may problema sa pag-aalaga. Pero sabi niya naman sa labas daw, galing yung sakit ng alaga ko. So, medyo gumaan yung pakiramdam ko kahit pa paano. May nagtanong naman kasi si sis kung hindi daw ba sinisisi sa akin pag parating may sakit yung alaga ko. Ang sagot ko naman sa iyo sis is, basta alagaan mo lang mabuti yung alaga mo dito. Kahit bahala na magkasakit. Ang importante, nakita ng amo mo kung paano mo ingatan yung alaga mo, paano mo alagaang mabuti. Yun yung importante para hindi ka nila walang sisihan kung ano mangyari sa bata kung magkasakit man o ano. At least alam mo sa sarili mo na nagawa mo yung best mo para sa alaga mo. Yun nga, sinabi ko na depende sa amo kung paano nila paano alagaan yung anak nila. Yun nga, madali lang pag yung amo mo is hindi maselan pagdating sa anak nila. Pero pag yung amo mo maselan, yung sinusunod ka lang na mga bagay na gusto nilang mangyari. So pag yung amo mo maselan, tandaan mo talaga kung ano yung mga bagay na hindi pwede, mga bagay na kailangan gawin. Kailangan mo munang dumaan sa process kung paano, halimbawa lang, kung paano siya pakainin, kailangan paano siya gawan ng food, paano bilhin yung food niya,
paano linisan yung mga toys niya, kung ilang beses linisan, kung ano yung mga pwede lang kainin at hindi. Kailangan talaga sundin mo yun, guys. Mayroon naman ditong hindi naman talaga mahirap mag-alaga ng bata kasi may sinusunod yan, guys. May mga timetable yan yung amo dito. Tsaka may mga activity kung anong oras kakain, anong oras maglalaro, anong oras mag-study time. May sinusunod ka dito, guys. So, hindi ka talaga mahihirapan. Ang pinaka-conflict lang talaga, guys, sa pag-aalaga ng bata dito is yung mga ugali ng mga bata dito. Depende sa mga alaga mo kung ano. Kasi sobrang stressful talaga, guys, pag yung alaga mo is may ugali. Lalo na yung siguro sa development din yan ng mga bata. Kasi every edad nila may stage, every stage may mga nade-develop sila na na attitude. Depende naman kasi, guys, sa bata. Sa edad yan kasi nila. So yan talaga yung mga pagsubok na madadaanan mo pag nag-alaga ka ng bata dito. Na dapat before ka mag-alaga ng bata dito, kailangan mayroon ka talagang mahabang pasensya. Kaya mong magpasensya, guys. Hindi pwede yung maikli lang ang pasensya mo kasi baka mapahama ka lang dito. Baka ano yung magawa mo sa bata? Yung madala ka sa emosyon mo kasi minsan talaga ganyan dito. Yung minsan alam mo yung ginagawa ko, pumipikit ako, nag-inhale ako at nag-exhale para malabas ko lang yung inis mo minsan, as in, guys. Yun yung parati mong maramdaman pag nag-alaga kasi ng mga bata dito. Maiinis ka, magagalit ka. Kaya, bago ka mag-decide na pumunta dito, kailangan talaga mayroon ka niyan. Mayroon kang pasensya. Importante talaga yan, guys. Kasi baka mapahama ka pa dito, makulong ka pa dito. Baka makulong ka pa dito dahil hindi mo na napigilan yung pasensya mo, anong nagawa mo sa alaga mo. Yun talaga, guys, ang pinaka-importante. Kasi yung mga bata dito, depende yan sa edad nila, ang ugali nila. Lalo na pag in-spoiled sila. Yung pag-alaga ng bata dito, guys, parehas lang naman yan sa pag-aalaga ng mga anak natin sa Pilipinas. May orasyon lang. Hindi talaga super parehas. May konting pagkakaiba lang. Siyempre, iba yung culture nila, iba yung country nila, iba rin yung nakagawian nila, iba rin yung nakasanayan nila. Dito, pag nanganak yung amo mo, may 1 month yan sila, guys, or 2 months or 3 months na mayroon na silang personal nurse. Cheche ang tawag dito. May tawag yan dito. May tawag yan dito na helper ng mga bagong panganak. Sila yung tumutulong sa amo natin, sa atin na magluto ng food ng amo natin. Turuan tayo nila paano magpaligo sa bata. Sila muna yan magpapaligo. O sila yan mag-ano ng diet ng amo natin na bagong panganak. Lahat ng gawain na patungkol sa bata at sa amo natin, parang siya yung mag-take care muna sa amo natin at sa bata. Yung sa amo ko noon, 1 month lang. Yung sa amo ko ngayon, sabi niya 1 month lang din siya nagkuha ng helper. Kasi may tawag yan dito, hindi ko alam. Yung basta may tawag yan sa kanila, sila yung helper ng mga bagong panganak. Yung amo ko na pangalawa, nanganak siya dito, pero doon siya sa China parang may clinic doon na para sa bagong panganak. Na doon na yun, mga helper andun na yun, yung mga magtutulong andun na yun. 1 month siya doon. Yung sa pinsan ng papa ko, 2 months daw, sabi niya na nagtrabaho yung helper sa kanila na nag-assist sa amo niya. Tinuruan din siya about sa alaga niya. Buntis pa kasi yung amo niya, andito na siya. So, yung nanganak yung amo niya, kasi pag baby pa, guys, dito, may iba
yung marami pag pinapaliguan, marami ang cottons na isang swipe sa noo, isang swipe sa mata ng kabila, isang swipe sa kabilang mata, iba-ibang cotton yan ang ginagamit. Ganyan yan sila dito ka sensitive sa baby yung bagong panganak. May mga proseso ang pagpaligo, ang pagpadede, yun yung way nila ng pag-aalaga sa baby dito. So, yung mga helper dito, natututo na lang din, tinuturuan ng mga Chinese helper na tumutulong sa amo pag bagong panganak. Pag yung mga baby kasi dito guys, alagaan, madali. Kasi tulog lang naman yan sila ng tulog. Laruin mo lang. Parang nakakaaliw pa guys. Hindi ka pa maiinis. Mai-enjoy mo pa yung baby na alagaan mo. Walang gulo. Pero pag nag 1 year na yan, start na mapagod ka kasi nag-aaral na yan na maglakad, nagko-crawl na yan. Tsaka marami may mga alam na yan. So hanggang sa mag-2, ako talaga nung nag 2 years old yung alaga ko, hanggang nag-3 na mayat talaga ako guys, kasi makulit na, malikot na. Ngayong nag-3, marami na siyang arte. So nag-iiba na siya guys, nakaka-develop na siya ng marunong na siyang magpaiyak-iyak. Marunong na siyang, kung ayaw niya na talaga. So dyan ka maiinis pag yung ipilit mo na ayaw niya. Wala kang magagawa, iiyak lang talaga yan siya. Yung tanong naman na kung pwede mo bang disiplinahin yung bata. Siguro sa the way na madisiplina mo siya, sa the way na paano ka magpakain, the way na paano niya sundin yung utos mo na pag study time, may iba rin yung playtime. Kailangan pag sinabi mo, mag-stick ka doon, gawin mo. Huwag mong, pag sinabi mo, hindi sumunod. Hindi mo rin sinunod yung sinabi mo na gawin mo to. Pag hindi siya sumunod, hindi yan susunod sa'yo. Kasi yung alaga ko, minsan, pag umaga, hinahayaan niya siya ng parents niya na manood ng TV habang kumakain. Hinahayaan siya, noon hindi, ngayon na yan siya. Pag ako ang magsabi, kumain ka, pag hindi, papatayin ko yung TV. So pag hindi siya sumunod, hindi siya nagsubo, papatayin ko talaga yung TV, susundin ko yung sinabi ko. Subo na yun siya agad kasi mayroon akong rules na sinusunod. Pero pagdating naman guys sa disiplina na yung pang parents rule na disiplina, iba rin yun. Kasi pag magdisiplina ka ng alaga mo na, yung mga simple lang na na disiplina na yung para sumunod lang sa'yo, pwede yun. Pero yung mag-level up ka na disiplina na para lang talaga sa parents, dapat yun. Huwag ka na. Kung may ginawa siya na hindi maganda, pwede mo siyang pahapyaw na sabihan, ay wag mong gawin yan, hindi okay yan. Wag kang mag-mention na bad yan kasi minsan yung amo na may misinterpret nila yan eh. So, magsabi ka lang hindi okay yan. Yun yung ginagawa kong term sa alaga ko. Wag mong gawin yan, hindi okay yan. Yung ganun lang. Pero yung disiplinahin mo yung alaga mo, marami ka nang sinasabi na ganun, hindi. Hayaan mo yung parents ang magsabi. Pwede mo namang sabihin sa parents na kung ano yung ugali ng anak nila para sila yung magdisiplina. Halimbawa lang, hindi ka sinunod ng alaga mo or binastos ka ng alaga mo. Huwag mong saktan yung alaga mo or huwag mong pagalitan na super galit. Sabihan mo lang hindi okay yan. Kung ganun pa rin, sabihin mo sa parents niya, sila ang magdidisiplina. Kasi wala tayong rights dito guys na disiplinahin ang anak nila. Hindi na yun kasama sa ating role dito. So, kasi pag ginawa natin yun, baka magkaroon lang tayo ng conflict sa amo natin. Kasi yung mga bata dito guys na medyo malaki na marunong yan gumawa ng story. Para iwas na rin tayo gulo. At pagdating naman sa daily routine, na tayo ng mga paano mag-alaga ng bata. Pagising niya nila sa morning, kailangan lang naman na nila maghilamos.
maghilamos, mag-toothbrush. Kasi yung mga bata dito guys, karamihan, nagtutoothbrush pagkagising. Pagkatapos kain, diretso na yan, ligpit at bumaba. Pupuntang school bus kung may pasok, or after kain, dyan na pupunta sa sala, maglalaro. Before yan sila kumain sa breakfast, nagtutoothbrush. So pagkagising, personal hygiene muna. Tapos, i-prepare mo na yung, dapat before magising, naka-prepare na yung breakfast. Kasi pagkatapos yan nila brush, kakain na yan sila agad. O depende sa amo mo kung anong oras nila sinabi na kakain. Tapos, pagkatapos niyan, pag kumain na ng breakfast, diyan na yan, kung ano yung mga daily nila na ginagawa, maglaro, or kung may gagawin man silang homework, or depende sa parents pa rin kung ano yung susunod na gagawin. Mayroon kanyang listahan guys kung anong gagawin susunod. So, pero karamihan, diyan yan sila maglalaro sa sala. O di kaya mayroon silang pasok, mayroon silang activity. Kung wala mang pasok, may activity yan sila. Or kung hindi man, maglalaro sa park. Mayroon talaga yung araw guys na bababa kayo sa park maglaro kasama yung alaga mo. Tapos may oras din yan kung ano oras kakain ng lunch. So before yan, ihanda mo na rin yung lunch ng alaga mo. Karamihan naman kasi dito working parents. So kayo lang yan ang alaga mo parating magkasama. Kasi yung karamihan ng parents dito nagtatrabaho sa umaga, hapon na yan babalik. Depende kung makaamo ka naman ng stay in na sa computer lang, or walang trabaho sa bahay lang, kasama mo pati amo mo. Pero karamihan naman alaga lang yung kasama araw-araw. Tapos may oras din yan ng may playtime kanyan guys. May oras din ng study time. Tuturuan mo yan yung alaga mo guys. Pag maliit pa, turuan mo yan sila ng mga nursery rhymes, yung mga ABCD, mga numbers, mga basic lang. Para may pasalamatan din yung amo mo sa'yo. Para matuwa din yung amo mo sa'yo. Kasi yan din yung para makuha mo yung loob ng amo mo. At pag medyo malaki na, hayaan mo sila yan gagawa ng mga homework nila or mag-i-study, or may ipapaturo yan yung amo mo, sabihin, alam mo ba, tuturo mo nga sa kanya, yung ganon. Tapos may mga tutorial yan sila, yung mga bata. May time na yung teacher pupunta sa bahay magturo, or sila yung pupunta dun sa teacher. Yung mga bata dito guys, busy yung mga utak. Kung sa atin, ang mga bata busy sa laro, dito, mas marami pang study kaysa laro. Ang dami-dami ng mga parents na ginagawa na imbis na makarelax yung utak ng bata, ang dami nilang pag walang pasok, may mga klase-klase yan sila kung saan-saan. So, yun sila dito. Daming mga class, music class, swimming class, piano class, dance class, musical class, kahit anong klase meron dito. Kaya ang mga bata dito mga talented, kasi bata pa sila na pag-aralan na nila. Hindi tulad sa atin, hindi talaga tayo marunong maglangoy ng bata, lumaki na lang tayo, hindi pa rin marunong maglumangoy. Dito bata pa, may mga swimming lesson na yan. So iba-iba talaga. Pagtapos niyan nila lunch guys, mayroon pa yan tea time, merienda time yan sa kanila. Simple lang naman ang hinahanda. Yung lunch nga, yung hindi ko na na-mention, yung breakfast nila, bread lang yan, tsaka milk. Ang ihanda mo, depende sa amo. Pero karamihan, bread lang yan. At lunch time, dyan nakakain ng rice, o di kaya yung noodles, spaghetti, yung mga ganun lang yung lunch ng mga bata guys. Pero hindi talaga yan sila mahilig sa rice. Pero yung alaga ko maliit pa kasi kaya parating nira-rice. Pero minsan nagno-noodles din sa lunch. Tapos yung dinner nila guys, yan, dyan na sila nagra-rice sa dinner. Pag may mga occasion, minsan hindi sila nagra-rice. Pero karamihan talaga pag dinner, nagra-rice sila dito. Yun lang yung rice nila minsan pag dinner. Tsaka pag dinner, kompleto sila. Kasi tapos na magtrabaho, tapos na ang school time, kompleto yan sila pag dinner time. Kung yung amo is hindi night shift. Yung dinner na piniprepare naman is
Yung sa alaga ko kasi maliit pa. Iba yung food niya, iba rin yung sa amin. Pero pag medyo malaki ni alaga mo, parehas na yung food. Ang food yung food din nila. So, isang lutuan na lang. Yung alaga ko kasi, actually 3 years old na siya, pero gusto pa rin kasi ng parents niya na ibahin yung luto para sa kanya. So, iniiba ko. Hindi naman mahirap magluto ng food niya. May meat lang siya na fina-fry ko lang, tapos kinakain niya. Tapos iba rin yung meat para sa rice. Sinasama ko steam sa rice, nalagay ko lang sa taas. Hindi mahirap. Pagkatapos guys, pagtapos natin pa-dinner sa kanila, andyan na yung mga parents niya, sila na yung bahala sa anak nila. Tayo, maghugas na ng plato, tapos gawin na yung hindi nagawa. Pwede na magpahinga, pero depende pa rin sa amo. Ako karamihan ganyan. Sa gabi, sila na bahala sa mga anak nila. Kasi, andyan naman na sila. Yun din yung time ng bonding time nila. So, pag gabi, ako, hinahayaan ko na yung alaga ko sa parents niya. Ginagawa ko na yung trabaho para makapagpahinga ako ng maaga. Tsaka yung amo, maganda kasi sa amo ko guys, hands-on sa anak nila. Hindi yung kung mag-poop yung anak nila, hindi na ako kailangan tawagin. Yung amo ko ng lalaki naglilinis. Tapos, kung may kinakain yung alaga ko na extra sa gabi, sila na bahala magpakain, magpainom. O sila nang bahala rin na gumawa ng gatas ng alaga ko sa gabi, tsaka magpainom ng gatas. Hanggang sa matulog ng alaga ko, sila na yung amo ko pa nga nagpapatoothbrush paggabi sa alaga ko. Hanggang sa magpabihis, sila na. Ano talaga, okay yung amo ko ngayon kasi sila na bahala sa alaga ko. Pero may mga amo din na dinedepende din sa'yo. Yung amo ko kasi hindi. Yung amo ko na yung pangalawa kasi maliliit pa yung alaga. Ako pa magpatoothbrush talaga sa gabi. Tapos pabihisan ko sila. Ugasan, minsan nagliligo kasi nga ang mga lalaki parating pawisin paggabi, naglalaro. Paliguan ko yan sila lahat guys sa gabi. Tapos pa-toothbrush, pabihisan before yung sleeping time. So, pagod. Pero yung amo ko ngayon hindi, sila na bahala. So, depende pa rin yan sa amo guys. Kahit na yung amo ko ngayon medyo maselan, pero sa alaga, about sa bata. Pero hands-on sila sa anak nila, hindi nila inaano lahat sa akin, pinapa-shoulder. Kasi nasanay din sila na walang helper dati. First nila ako na helper. So guys, kayo na bahala mag-analyze kung mahirap nga ba mag-alaga ng bata dito o madali. Pero para naman sa akin, hindi mahirap. Basta yung alaga mo lang talaga is makisama sa'yo. Yung alaga mo lang is maging mabait, masunurin. Pero mayroon talaga time na susubukin ka na sa pag-aalaga mo is mayroong conflict na mangyayari na yun nga yung may ginawa sila na hindi mo nagustuhan, pasensyahan mo na lang talaga kasi yan yung pinasok mo na trabaho dito. Kailangan mong isa-isip na kailangan mo magpasensya. Wala kang rights na saktan yung alaga mo. Wala kang rights na parati silang sigawan, pagalitan. Hindi pwede yan dito kasi sa mga parents. Ang mga parents dito masyadong sa anak nila, conservative pagdating sa anak nila. Sila nga rin mismo, hindi nila pwedeng saktan dito yung mga anak nila kasi pwede rin silang isumbong ng mga anak nila kasi bawal yan dito, child abuse yan dito. Tsaka yung ibang bata dito, super spoiled, mahal ng parents nila, ini-spoiled. So, depende rin yun sa parents. May parents na kinukonsinte yung anak nila, may parents na hindi. So, sana doon tayo mapunta sa parents na hindi kinukonsinte yung anak para magaan lang yung flow ng pag-aalaga natin sa alaga natin dito. Magaan lang yung flow ng trabaho natin. Yun lang guys. Thank you for watching. Bye-bye.